Exclusive. 2009, habang sila'y naninirahan sa Amerika nang ma-diagnose si April Boy Regino na may prostate cancer. Na sinabi ng doktor na lalaki, yung unang lalaki, sabi niya, prostate cancer yan. Tapos syempre natakot na ako, cancer eh. Sabi ko, paano kaya iyon? Nayanig ang pamilya ni April Boy sa dumapong karamdaman sa singer. Mami ko, kapatid ko, umiyak kami dahil nga si daddy hindi naman namin expected na magkakaroon ng prostate cancer. So, pagkatapos po, lagi pong nalulungkot, tas dasal ng dasal para lang kung ano man ng sana bigyan ng miracle ni God na gumaling si dad. Parang na ako nun, hindi na ako makakain. Talagang iniisip ko, parang torture sa'yo eh, di ba? Siguro sabi ko hanggang ilang taon na lang, hanggang 50, hanggang doon lang buhay ko, mamamatay na ako. Alam ni April Boy ang pangarap ni JC na maging singer, kaya kahit may sakit, nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas noong nakaraang taon. Gumawa ng album sina April at JC na walang nakakaalam ng karamdaman ni April Boy. Sa pangarap niya maging singer, di ba? Sabi ko, sige, bago ko mamatay, palagay ko, uwi muna tayo sa Pilipinas. Tapos, para matupad yung pangarap mo maging singer ka. Sa ngayon, naniniwala si April na controlled na ang kanyang prostate cancer. Pinagaling daw siya ng isang herbal drink na gawa sa barley. Hindi pa sumasailalim ang singer sa anumang test para makumpirma ang kanyang paggaling. Gumaling na ako. Sa dati, alam mo, pagka may prostate cancer ka, wala na, parang ka na, impotence ka na. Ngayon, okay na naman. Bumabawi raw ngayon si April sa pagkain at hindi tumitigil sa pag-inom ng kanyang food supplement bilang patuloy na paglaban niya sa cancer. Nalaman ko may cancer ako noong 2001. Nasa Amerika kami noon ng mama ko, siya yung may sakit. Unfortunately, for me, ako pala yung may sakit, hindi siya. So, yun nga, natuklasan ko na may cancer ako, stage 2 siya. Siyempre, when you discover you have cancer, natural na magpapakimo, magpaparadiation, lahat yun ginawa ko. Pagkatapos, isa sa matinding side effect ng chemotherapy is bumabagsak yung immunity sa katawan mo. So, talagang prone ka sa sakit and everything. Doon ko na-discover yung barley. Nag-internet ako, nagre-research ako sa internet. Doon nakita ko, nabasa ko doon na meron palang produkto na tinatawag barley, young barley grass, na nakaka-natural, nakakabalik ng immunity sa katawan. So, nagpabili ko sa Amerika, locally, tinry ko. Yung recovery period ko nung first chemotherapy ko na tumagal ng 21 days, naging 4 days lang nung pangalawang chemo ko na. So, sa sobrang believe ko sa product, yun, nag-research hanggang sa everyday ko na siya tinake. Sabi ng mga doktor ko, hindi na daw ako magkakaanak ulit pagkatapos ko magpa-chemotherapy dahil nga sa sobrang toxic ng mga drugs ng chemo, masisira na daw yung ovaries ko. Hindi na ako magkakaanak ulit. Pero dahil sa pag-take ko ng barley araw-araw, after 3 years nakalipas, bumalik yung menstrual cycle ko, nagkaanak ako ulit. So, parang lahat ng sinabi ng mga doktor ko na imposible na mangyari, nabaliktad ng barley, naayos yung sistema ko, nagkaanak ako ulit. Ngayon, meron akong 4-year-old na anak na lalaki. So, and every day, hindi ako nagpa-vitamins, hindi ako ang tawag doon yung maintenance meds, wala akong tinitake na gano'n. Tinitake ko lang talaga barley, araw-araw. So, syempre kahit paano, tao lang naman ako, hindi ko naman sasabihin na kahit kailan hindi ako nagkakasakit. Pero, magkasakit man ako, ina-up ko lang yung dose ng barley, nakukontra siya kaagad. Pag masama ang pakiramdam ko, dodoblihin ko yung tinitake ko ng barley dose, kinabukasan okay na ako kaagad. Ganun, hindi ako nag-antibiotics, yung mga drugs na binibigay ng mga doktor, hindi ko siya tinitake. Barley lang.